So, magandang araw sa lahat. So, sa araw na ito ay itatalakay ko sa inyo ang mga unang makata o manunulat ng tulang Tagalog. So, unang-una dito ay si Tomas Pinpin. Kinilalang manunulat sa Pilipino sa pagkalimbag ng kanyang aklat sa libreng pag-aaral ng mga Tagalog ng wikang Kastila. At dito ay kasama ang isa niyang mga tula na may kasama o may halong wikang Kastila. So ito ang kanyang um, tulang ginawa na may kasamang Tagalog at saka wikang Kastila. So sa susunod naman ay si Fernando Bagon Bata. So katulad ni Tomas Pinpin, siya rin ay ipinalalagay ring isa sa mga unang makata noong panahon ng Kastila. Ang estilo ng kanyang pagsusulat ay tulad din ng kay Tomas Pinpin. So, sa makikita natin ay gumagamit siya ng wikang Tagalog na may halong wikang Kastila. So, sa next naman ay si Pedro Suarez Osorio. So, siya ay taga-Ermita, Maynila at isa rin siyang tinuturing na unang makata sa panahon ng Kastila. Sa doktrina Kristiyana ni Father Alonzo de Santa Ana noong 1617 ay nabanggit ang tulang ito. So, ang kanyang tula ay pure Tagalog lang. So, ito ang kanyang kinompose na tula. Next is si Felipe de Jesus. Ipinalagay na kauna-unahang tunay na makata. Isinilang sa San Miguel, Bulacan. Ang tula sa ibaba ay nailathala noong 1708. Next ay si Francisco Baltazar. So, si Francisco Baltazar ay isang tanyag na makata ang mandudula si Francisco Balagtas. Florante at Laura ang tanyag na nobelang patula ang kanyang isinulat. Isa ring awiting ito. Maraming dakilang Pilipino ang kabilang na si Rizal. Ang naimpluwensya ng nasabing tula ay kinilalang ama ng panulaang Tagalog na si Balagtas. So, ito lahat ang mga unang makata sa Tagalog. So, dito lang nagtatapos ang aking diskusyon. Maraming salamat.